Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong istorya ng buhay ang inyong mapapakinggan ngayong araw na ito na pinamagatang pagsisisi. Ako si Emil, 10 taong gulang at may nakababatang kapatid na si Emmy. 7 taong gulang magmula nang mamatay ang aming mga magulang. Pangangalakal na ang aming hanap buhay. Masaya na kami pag nakabili kami ng 1 latang sardinas at 1 kilong bigas. Kuya, kung buhay pa sana sila tatay at nanay, siguro nag-aaral tayo ngayon. Naiinggit ako sa mga bata dyan, kuya. Kasi may nanay at tatay silang nag-aaruga. Hayaan mo, pag nakaluwag-luwag tayo, mag-aaral din tayo. Pang-aalo ko na lang sa kapatid ko. Kuya naman paano tayo mag-aaral? Pagbili nga ng pagkain, wala tayo. Pag di tayo nangalakal, kuya, wala tayong pagkain. May awa ang Diyos, Emmy. Habang may buhay, may pag-asa. Yan lagi ang itanim mo sa isipan mo. Sa linggo, doon tayo mamamalimos sa may simbahan para makaipon tayo. Sige po, kuya. Naawa si Emil sa kapatid. Kaya kailangan niyang magsikap para dito. At kailangan niyang maging malakas sa harap. Isang umaga, humahango si Mang Dante patungo sa tirahan ng magkapatid. Hoy, mga bata! Kailangan nyo nang umalis dito bukas kasi wala na kayong pambayad ng renta. Paupahan ko na ito para may silbi. Kaya kung wala kayong pambayad, lumayas na kayo bukas. Maliwanag? Pero Mang Dante, wala po kaming titirahan. Wala po kaming kamag-anak na malalapitan. Maawa po kayo sa amin. Mag-iipon po ako para makabayad. Kailan pa? Sa 1 taon? Hindi pwede. Basta umalis na kayo kasi ako ang mapapahamak dito. Ako ang maghahatak sa inyo palabas pag hindi kayo sumunod. Maautoridad na sabi nito. Kinabukasan nga, nag-alsa-balutan kami at dinala ko ang family picture namin. Kasama sina Itay at Inay. Kuya, saan tayo pupunta ngayon? Wala na tayong pagkain. Tapos ngayon, wala na rin tayong tirahan. Saan tayo pupunta, kuya? May awa ang Diyos, Emmy. Hanggat narito ako, hindi kita pababayaan. Pinapalakas na lang niya ang loob ng kapatid na si Emmy. Sa kanilang paglalakad, may nakitang maliit na yungib si Emil. Dito muna tayo, pansamantala, Emmy. Kuya, ayoko dyan. Ang daming gagamba. At baka may ahas sa loob. Hahanap din tayo ng matitirahan, Emmy. Pansamantala lang ito, ha? Pang-aalo na lang niya sa kanyang kapatid. Araw-araw silang nangangalakal at paglinggo, namamalimos sila sa may simbahan. Hanggang isang umaga, inaapoy ng lagnat si Emmy. Nataranta si Emil. Teka, Emmy, hahanap ako ng pambili ng pagkain tsaka gamot mo. Huwag kang bibigay, ha? Hintayin mo si kuya mo.
Opo, kuya. Sige na, lumakad ka na, kuya. Sagot ni Emmy na nanginginig sa lagnat. Pumunta si Emil sa may karenderya, pero ipinagtabo yan siya ng may-ari. May sakit po kasi ang kapatid ko, Ale. Kahit pagkain lang po sana, maawa po kayo. Hay, umalis ka dito. Ang baho mo. Mamalasin ako sa'yo. Chupi, chupi. Taboy ng Ale sa akin. Ganon din sa mga pinuntahan ko. Wala man lang naawa sa akin. Hanggang nakarating ako sa may highway. At muntik nang mabangga ng isang magarang kotse. Oops! Muntik na tayo, sir. Tingnan mo yung bata. Baka na paano? Pag-aalala ni Don Joaquin. Bumaba ang matanda at hinarap si Emil. Iho, okay ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Wala bang masakit sa'yo? Pag-aalala ng Don. Okay lang po ako. Hingi na lang po sana ako ng tulong. Kasi yung kapatid ko po may sakit at hindi po kumakain. Bueno, iho. Ito, para sa kapatid mo. Namilog ang mga mata ni Emil. Ang daming pera nito, Lolo. Bakit ang dami po yata? Para sa yan. Para may pambili kayo ng pagkain. Salamat po, Lolo. Ang bait ninyo. Akala ko po, lahat ng mayaman maramot at matapobre. Salamat po. Naiyak na ako. Naiiyak ako kasi napakabuti ng puso ng matandang ito. Tawagin mo na lang akong Lolo Joaquin. Sige ha, aalis na kami. Salamat po, Lolo Joaquin. Emmy, may pagkain na tayo, tsaka may gamot ka na. May matandang nagbigay ng tulong. Talaga, kuya? Salamat sa Diyos at salamat sa iyo, kuya. Diba, sabi ko sa iyo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Opo, kuya. Naniniwala na ako sa iyo. Habang daan ay nag-iisip si Lolo Joaquin. Naalala niya ang nag-iisang anak niya at 2 apo. Namatay ang mga ito sa isang aksidente. Napakasakit ng nangyari noon at muntik na siyang mamatay dahil sa lungkot. Ngayon, nag-iisa na siya at ang kanyang driver nakatiwala niya. Tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan para makatayong muli. Tumatak sa isip niya ang batang lalaki kanina. Kaawa-awa ang itsura nito. May dala-dala itong pagkain na mula sa basurahan. At namuntik na itong nabangga ni hindi niya naitanong ang pangalan nito at tirahan. Dumaan ang mga araw hanggang nagkasakit ang magkapatid. Emmy, dito ka lang ha. Kailangan kong mahanap yung matanda na mayaman. Hihingi ako ng tulong doon. Sige po, kuya. Mag-iingat ka sana. Pagamat naghihina at nahihilo, napilitan siyang lumabas at magpalimos sa simbahan. Wish ko, tulungan niyo po ako. Sana mahanap ko po yung taong matanda na tumulong sa akin noon. Para po sa kapatid ko, kahit hindi na po sa akin. Parang awa niyo na po. Umiiyak na usal niya.
at habang nakatambay siya sa simbahan, "Iho, ikaw nga." "Lolo," sabay yakap sa matanda. "Naubos na ba yung pera na binigay ko?" "Opo, Lolo. Nagkasakit po ako at ngayon yung kapatid ko po. Mabuti na lang po nakita ko po kayo uli." Iyak niya. "Iho, wala na akong pamilya. Namatay sa aksidente ang anak ko at mga apo ko. Kaya heto, nag-iisa na ako. Payag ka ba kung aampunin ko na lang kayong dalawa?" "Talaga po, Lolo?" Naiyak ako at hindi makapaniwala. "Oo, kaya halika na. Dadalhin natin ang kapatid mo sa ospital." At sumakay na sila sa magarang sasakyan. Kinupkop kami ni Lolo Joaquin, pinakain, binihisan at pinag-aral. Isang engineer na ako ngayon at si Emmy ay isa ng nurse. Dininig ng Diyos ang aking mga dasal at hindi niya kami binigo. Happy birthday, Lolo. Bati nila kay Lolo Joaquin. Nakahiga na lang ito kasi mahina na at matanda na. "Salamat, mga apo. Kahit busy kayo, hindi ninyo nakakalimutan ang birthday ko." Naluluha na sabi ni Lolo Joaquin. "Talagang hindi, Lolo, kasi kung hindi dahil sa inyo, wala po kami sa kinalalagyan namin ngayon." Saad ni Emmy na yumakap dito. "Kayo lang po ang nag-aruga sa amin at nagbigay ng magandang bukas, Lolo. Kaya maraming salamat po." Saad naman ni Emil na yumakap din dito. Naiiyak na lang si Lolo Joaquin sa mga ito. Sa kabilang dako, "Dante, i-demolish na daw yung mga tirahan dito. Paano na tayo? Saan na tayo titira?" "Ewan ko, hindi ko alam." Naguguluhang sabi ni Dante. Nabalitaan ni Don Joaquin ang tungkol sa pagpapaalis sa mga nakatira at willing sila na tulungan ang mga ito. "Makinig kayo. Lahat ng mapapaalis dito, meron kaming ibibigay na lupain upang pagtirikan ng mga bahay ninyo." "Ay, salamat!" sambit ng mga taga roon. "Parang kilala ko yung nagsasalita. Teka, lalapitan ko." Saad ni Dante. "Iho, ikaw ba si Emil?" "Mang Dante?" Nagulat ako. "Emil, salamat at tutulungan mo kami. Ibang-iba ka na ngayon, mayaman ka na. Salamat sa Diyos. Patawarin mo ako kung pinalayas kita dito noon. Kayo ng kapatid mo." Umiiyak na ito. "Mang Dante, kalimutan ho ninyo yun. Ang importante, matutulungan na po kayo. Ang Diyos na po ang magpapatawad sa inyo." "Kung Diyos nga po marunong magpatawad, ako pa po kaya?" "Salamat, Emil. Napakabuti mong bata." "Okay lang po yun, Mang Dante." At yumakap ito sa matanda. Huwag nating kimkimin o huwag tayo magtanim ng galit sa ating kapwa. Bagkus, suklian natin ng kabutihan. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Laging nakabukas ang palad niya sa mga taong mabubuti at may pananalig sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wakas.